Magandang gabi po sa inyo lahat, mga taga Santa Rosa. Isang mapagpalang gabi po na makapag-share po ko ng salita ng Panginoon. Amen. So, glory to God. Bago po ako mag-umpisa, nais ko po magpakilala sa inyo. Ako po si Kuya Alvin, Pastor Alvin, taga Barangay Platero po, ng Binyan. Amen. So, matagal ko na po ginagawa mag-evangelism. Pabalik-balik na rin po ako dito. Sa halos 5 taon po, nakarating po ako ng Batangas, Laguna, Rizal, Cavite, Maynila. So, kung saan po ako mapadpad habang ako po yung nagdadrive bilang angkas. Amen. So, bago po ako nakakilala sa Panginoon, namuhay din po ako sa kasalanan at naging babaero din po ako. Totoo po yun. Alam niyo po, mga kaibigan, hindi po nakakahiya yung pag-aamin natin ng kasalanan. Una po sa lahat, mas nakakahiya po yung patuloy po natin ginagawa. Ano po? Alam niyo po, lahat po tayo mahal ng ating Panginoong Yesus. May magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, mapalad po kayo sa mga nakupo dito na habang po kayo nagpapahinga, nakakapakinig po kayo ng salita ng Diyos. Dito po, malalaman po ninyo na mahal pala kayo ng Diyos. Dito po malalaman ninyo na may maganda po siyang plano sa bawat sa atin. Hindi po tinitingnan ng Diyos ang mga kasalanan na nagawa natin. Once na lumapit ka sa Kanya, hindi niya titingnan ang kasalanan mo. Ang titingnan niya yung puso mo na handa mo siyang tanggapin. Amen? So, glory to God. So, napakabuti po ng Diyos na hindi po nasasayang yung aking ginagawang paglilingkod sa Kanya. Hindi po hinayaan ng Diyos na ako po ay magpatuloy sa kasalanan. Amen? Ako po ay nalayo sa Diyos dahil po sa kasalanan. Sabi po sa Isaiah 59:2, ang kasalanan naging dahilan kung bakit tayo nalayo sa Diyos. Totoo po yun. Yung ating mga ginagawa na hindi maganda, yung ating mga iniisip na negative o na hindi maganda, lahat ng ating sinasabi o yung pinamumuhay natin na hindi maganda, yan po ay naging dahilan kung bakit tayo nalayo sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo po yung lumalayo. Gumagawa ng kaparaanan ng Diyos para ang tao ay lumapit sa Kanya sa pamamagitan po ng pangangaral na salita ng Diyos. At ako po, nangangaral po ako sa iba't ibang lugar. Hindi po ako nanghihingi ng pera. Hindi po ako nanghihingi ng love offering. Libre po ang salita ng Diyos. Ano po? So, sa ganito mga kapatid, mga kaibigan, nalayo po tayo dahil sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Isaiah 59:2. Kapatid, kaibigan, kahit na gaano pa kalaki ang kasalanan mo, handa kang patawarin ng ating Panginoong Yesus. Amen. Mahal tayo ng Diyos. At gusto ko rin po sabihin po sa inyo lahat, mga kapatid, mga kaibigan, ano mga sekta ng relihiyon na nandito na nakakapakinig? Amen. Iglesia ka man ni Kristo, saksi ka naman ni Jehovah, Katoliko ka man. Amen. O ano mga klaseng sekta, hindi po yan ang makapagpabago ng buhay natin. Hindi po yan ang makakapagligtas po sa atin. Dahil kung yan po yung makapagpabago ng buhay natin, wala po sanang gagawa ng masama dito sa atin. O wala po tayong gagawin masama. So nililinaw ko lang po, yung magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Diyos, mababago ang buhay mo. Totoo po yun. Hindi po ang church na dinadalawa natin na makapagligtas sa atin. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. Sabi po sa Gawa chapter 4 verse 12, walang ibinigay na anumang pangalan na ikaliligtas natin kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. Amen. Marami pong tao kapanahon niyo hindi po pinapansin ang salita ng Diyos. Kaya po pasama na po ang tao ngayon. Minsan po ginagamit pa nila ang Facebook sa pag-post na hindi magaganda, malalaswa. Pag mayroong kagalit, ginagamit din nila yung Facebook sa pag-post. Nakakalungkot lang po.
na kung tutusin po, na dapat po yung mga kabataan ay makita yung magagandang imahe sa Facebook. Ngayon, nagagamit na rin po ng kaaway, ng dyablo. Amen. Sa sobrang sama na rin po ng mga tao. Kaya kailangan na po talaga may bahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Pag po may naririnig po sila salita ng Diyos, umaalis, lumalayo, umiiwas. Pero alam niyo po mga kapatid, noong panahon ni Noah, amen, si Noah po pinagawa ng Diyos ng arko. Bakit po? Kasi po, lilipulin na po yung mga tao. Hindi na po talaga masasabi sa panahon ngayon ang paggawa ng tao na masama ang paglayo. Alam niyo po, sa totoo talaga, napakaswerte mo kung meron kang kaibigan na dinadala ka sa Panginoon. Kaysa doon dinadala ka sa mga inuman. Amen. Napakaswerte mo kung may girlfriend siya, may boyfriend siya na nilalapit siya sa Diyos. Yun po yung tunay na nagmamahal po sa atin. Amen. Sabi sa Romans chapter 6, verse 23, subalit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo mamatay sa ayaw at ang gusto natin. Amen. Dalawa po ang pwede mangyari na kamatayan sa isang tao. Physical death at spiritual death. Na po, pag sinabi physical death, tayo po yun. Lahat po tayo mamatay. May kanya-kanya po klaseng kamatayan na pwede dumating sa atin. Hindi natin maiiwasan yan. Pero yung spiritual death po, diyan po malalaman kung saan ka patutungo. Pag hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesus sa buhay mo, doon ka mapupunta sa impyerno. Walang hanggang katapusan na paghihirap. Amen. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, may chance pa ho tayo. Hindi po natin hawak ang buhay natin. Na pwede mamaya mamatay tayo, pwede mamaya mawalan tayo ng mahal sa buhay. Amen. Hindi niya natin alam kung tayo makakauwi pa sa bahay natin sa ganitong oras. Ano po ibig sabihin ito? Pinapaalala lang po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi pa po huli ang lahat para tayo ay lumapit sa Panginoon. Alam ng Diyos yung pinagdaraanan mong problema, pagsubok. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Alam ng Diyos yung mga nagawa mong kasalanan. Pero naandito ang Diyos. Ginamit po ko para ituro at ipaalala po sa atin lahat na tayo po ay mahal ng Diyos. Amen. One time po, ako po'y nangaral sa isang lugar. May lumapit po sa akin, Pastor, pwede po ba maligtas yung asawa ko na gumawa ng kasalanan? Sinabi ko sa kanya, pwede maligtas yung asawa mo na gumawa ng kasalanan. Kahit na sinong tao na gumagawa ng kasalanan at nagpapatuloy sa kasalanan ay handang patawarin ng Panginoong Jesus kung siya po ay lalapit. Amen? Ang ating pong Panginoong Jesus ay punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng pagpapatawad. Hindi po nais ng Panginoong Jesus na tayo ay malayo sa Kanya. Nais ng Panginoong Jesus na sa Kanyang pagbabalik ay makapasok tayo at makasama sa Kanyang kaharian. Pero ang tao ay namuhay na po sa sanlibutan. May mga gadget po tayo. Amen. Hindi po natin nagagamit para tayo magbasa ng Bible o makinig ng preaching. Gugustuhin pa po ba natin, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ay magkaroon ng matinding pagsubok bago tayo lumapit sa Panginoon? Marami pong tao sa ICU. Sa iba't ibang ospital. Sila po, minsan, talagang dumadalangin, Panginoon, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Panginoon, pagalingin mo po ako, maglilingkod po ako sa inyo. Sana po, huwag po mangyari sa buhay natin yun. Na habang tayo may lakas, habang tayo bata pa, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, lumapit na po tayo sa Panginoon. Tandaan mo, anumang klaseng nagawa mong kasalanan, pag sa tao ka nagkasala, susumpain ka. Pero sa Diyos,
Matagal na tayo nasira dahil sa kasalanan, pero naandyan ang Panginoong Jesus. Gumagawa siya ng kaparaanan, mayroon siya pinapalapit sa yung tao. Yung napapakinggan mo mensahe ito po ay nangungusap na ang Panginoon na lumapit siya na sa Kanya. Amen? Alam niyo po, nung ako'y gumagawa ng kasalanan, hindi po ako dumanas na ako'y nagkaroon ng sakit o malubhang sakit. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya sa halos 5 taon ko pong ginagawa, dati po akong JNT, naging plastic rider, ngayon angkas, patuloy ko pa rin pinaglilingkuran ng Panginoon. Ayoko na bumalik sa dati, mas masarap po mamuhay na kasama ang Diyos. Na kahit kulang ang mga pangailangan mo sa buhay, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kapatid, kaibigan, naranasan mo na malayo ka sa Diyos. Subukan mo lumapit sa Diyos na makita mo ang malaking diferensya, malaking pagkakaiba. Hindi mo kailangan ang mga tao na sa paligid mo. Mas higit na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Bakit po? Dahil ang Diyos, kahit di kayo mawala ng trabaho, kahit di kayo magkasakit na nakakahawa, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Pero ang tao, hanggat may pakinabang sa iyo, mahal ka. Sasamahan ka. Pero pag wala ng pakinabang, iiwan ka. Hindi ka tulad ng Diyos. Na naman ang pinagdaraanan mo, kahit kapos na kapos ka, naandyan siya. Ganun po tayo kamahal ng Panginoong Jesus. Amen? So napakaputi po ng Diyos. So ano po ang kailangan natin mga kapatid, mga kaibigan? Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, para tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Una po, aminin muna ikaw isang makasalanan. Pangalawa po, pagsisihin mo yung mga kasalanan. Pangatlo po, buksan mo yung puso at tanggapin mo ang Panginoon Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng iyong buhay. Wala kang ibibigay sa akin na pera. Libre po ang pangangaral, libre po ang pag-pray, libre po ang acceptance. Amen? Sana po mga kapatid, may isip po natin to. Sabi po sa Roman chapter 6 verse 2, subalit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libre na kaloob ng Diyos. Kaya po ako nangangaral, hindi po ako nanghihingi ng pera sa mga tao. Libre po na tinanggap ko ang Panginoong Jesus. Wala po siya hiningi sa akin. Sabi ng Panginoon sa Bible, yamang tumanggap ka ng walang bayad, magbigay ka rin ng walang bayad. Amen? So glory to God. Subalit ang libre na kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan ay ang ating Panginoong Jesus. Simple lang mga kapatid. Amen. Pahirap na ang buhay sa mundong ito. Magulo na ang Pilipinas. Amen. Bakit po? Dahil po sa kasalanan. Wala kay Marcos, wala kay Duterte. Nasa Diablo ang dahilan kung bakit nagiging magulo ang bawat bansa. So ano po ang kailangan natin? Kailangan po natin pag-pray. Kailangan natin lapitan ng Panginoong Jesus. Siya lang po ang magbibigay ng kapayapaan sa bansa natin. Nawa mga kapatid, sa oras nito, ako po'y mananalangin ng pagtanggap. Yung may lakas na loob, nakilalanin ng Diyos at tanggapin ng Diyos, andito lang po ako. Pwede ko po kayong ipag-pray. Amen? Na maranasan nyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi pa niya tinutupad ang pangako ng kanyang pagbabalik. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat na magsisi. Dahil ayaw niya na sila'y mapahamak. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kaya sa oras ito mga kapatid, doon sa may gusto na tumanggap sa Panginoon, andito lang po ako. Amen. Kung nahihiya ka man, pwede kang pumesto dyan sa upuan mo. Magpe-pray po ako ng pagtanggap at sumunod lang po kayo sa prayer na aking babanggitin. Amen. So sa mga gusto tumanggap po, sumunod lang po kayo sa prayer aking babanggitin. Na po? So glory to God. Sabihin po natin, dakilang Diyos, sa oras na ito, inaamin ko po
na ako isang makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Pinagtiisihan ko po, Panginoon, ang aking mga kasalanan at binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa akin. Mula sa oras nito, Panginoon, mamumuhay na po ko na kasama ka. Amen. So ako na lang po magpipray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras nito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa lugar nito. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng tao na makakilala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng tao na magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa buhay. Dalahin ko, Panginoon, ang buong Santa Rosa, Panginoon, Lord, tumilos ka. Sa nalalapit na eleksyon, dalahin ko, Panginoon, ang malinis, mapayapa, ligtas na eleksyon sa Santa Rosa, Laguna. At dalahin ko, O Diyos, na maraming tao sa Santa Rosa, Laguna ang pumilala at tumanggap sa iyo. Purihin ka, Panginoon, dakila ka. Amen. So, glory to God. Maraming salamat po sa mga nakinig. God bless po. Mahal po kayo ng Panginoon. Thank you po sa palakpak po. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Nakakatuwa. Dami pa tumanggap ng salamat sa Panginoon. So, glory to God. Salamat po sa mga nanood. Thank you.